Grabe naman talaga yung buwan ng July for BINI. It's a blessings and a curse, ika nga. Pero di pa rin mapipigilan ang kasikatan na nakatakda na sa kanila. Pero bakit nga ba puno ng issue at sorpresa ang buwan ng Hulyo sa BINI? Unang pasok pa lang ng buwan, heto at pinasok na agad ng kontrobersiya ang Nations Girl Group dahil daw kuno sa pasabog ng pambansang marites na si Zian Gaza na inabangan naman ng karamihan. Batay sa mga balitang dinumog ng mga tao ang mga nagbabakasyon na sina BINI Maloy at BINI Aya. Pagkatapos kasi ng kanilang 3-day solo concert ay binigyan sila ng day off para makapagpahinga at makahinga sa busy nilang schedule. Pero di naman aakalain na ang pagbabakasyon na iyon ay mauuwi sa komosyon. Si BINI Maloy na dinumog habang kumakain kasama ang kanyang pamilya. At nag-post naman si Aya sa kanyang ex-account na humihingi lamang ng kaunting respeto at privacy habang sila ay nagbabakasyon. At hindi lang yan dahil mas lalong lumaki at nagkaroon ng komosyon sa social media. Samantala, ang ibang artista ay sinang-ayunan si Aya habang ang iba naman ay may mga kanya-kanyang opinyon. Share mo lang. Katawa ba yun? Hindi, diba? Nice try. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang pinagdaanan ni BINI Aya. Dahil nang naimbitahan ito sa isang bar sa Cebu, mayroon namang nangharas sa kanya na tila babalak pa itong halikan. Kaya mga Blooms galit na galit sa naturang lalaki. At dahil sa komosyong iyon, tila hindi na nakapagtimpi ang kaibigan ni Aya na kasama niya sa naturang insidente, dinitalye nito ang mga nangyari sa kanila na hindi aakalain ng karamihan. At sa kabila ng mga nangyari, mismo pang si Aya ang nagsorry sa paghingi nito ng personal space at privacy sa kabila ng kanyang naranasan sa kanyang sariling mga kababayan. Ay, buang ka. Ganun. Ay, buang ka. Ganun. Hindi naman nakaligtas si BINI Mika. Oops! Hindi sa chismis kundi sa injury. Bagamat hindi man ito sinabi kung saan niya ito nakuha, pero marami na ang nakahalata na paika-ika ito sa kanyang paglalakad. At tinitiis ang sakit sa kanyang tuhod habang nagpe-perform sa regional concert sa Baguio, na humantong sa pagpapaliban sa Pure Gold Atin ang Panalo Concert with SB19 and Flo G, kung saan si SB19 Justin ay sumayaw ng Salamin-Salamin by BINI, habang ang apat naman na sina Stacy, Colette, Sheena at Gwen ay sumayaw rin ng sikat na kanta na Gento ng SB19. Ang concert na ito ay nagpapatunay lamang na magkaisa ang lahat ng mga P-pop fans para umangat ang P-pop music hindi lang sa bansa kundi pati na rin sa international na entablado. Kaya kung maaari, itigil na ang fan war. Si Akla! Sa buwan ring ito, nirelease nila ang kanilang bagong single na Cherry on Top music video, kung saan sina BINI Maloy at BINI Colette ang isa sa mga nag-ambag sa kanta kasama ang mga foreign songwriters. Nasa 4 na oras lamang ay umabot agad ito ng 1 million views sa YouTube. At marami ang mga foreign vloggers ang gumawa ng mga reaction videos. Talagang smart move ang ginawa ng management sa pag-release ng English song pagkatapos ng OPM na Salamin-Salamin. Kasi you guys have our back, so you have a back. At sa puntong ito, talagang hindi na sila tinigilan ng mga issue dahil trending na naman ang BINI sa pagdating nila sa Cebu para sa kanilang BINIverse Regional Tour Concert. Dinagsa kasi sila sa Mactan Cebu Airport sa madaling araw at dahil galing lang din sila sa pagpe-perform sa BGC, kaya wala pang tulog at pahinga ay nag-mask, cap at shades na muna para na rin di sila makaaberya sa iba at ang health protocol. Pero kabaliktaran pa rin dahil dinumog pa rin sila hanggang sa kanilang van na sinasakyan. Pero hindi ito nakaligtas sa mga mata ng mga bashers dahil hindi daw ito mga K-pop idols at hindi pa naman daw sikat ay umasta ng mga kung sino. At inihantulad pa ito sa royal pop star na si Sarah Geronimo. Kaya BINI, hindi inurungan ang mga bashers. Bagkos, sinagot nila ito ng nakasuot ng uniforme ng sikat na Jabberwocky sa pagdating nila sa Gensan para sa kanilang huling regional concert tour.
na halos hindi na sila makilala at kahit pa nga ang sarili nilang direktor na si Direk Loren Jogi ay nahirapan sa pag-recognize sa kanila isa-isa. Marami naman ang natuwa dahil sa positibong dala ng BINI at meron din namang hindi. Siyempre, pero gayon pa man, satisfied pa rin ang mga Blooms sa nangyari. Pag hindi mo nahulaan yung direct sagot. Mata pa lang, hirap ano? Mata lang. At wala pa ring humpay ang mga sorpresa dahil sa mismong concert nila sa Jensan, naging emosyonal ang lahat ng miyembro dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Pinaranas ng Jensan Blooms ang matagal na nilang inaasam-asam na mangyari sa kanilang concert. Sabay-sabay naglabas ng mga flashlight at light stick at iniwagayway kasabay ng ritmo sa kanilang kanta. Kaya di napigilan maging emosyonal ang lahat ng miyembro. At hindi lang dyan, dahil sa concert ding ito, halos lahat ng BINI ay masama ang pakiramdam dala rin ng masamang panahon. Hindi maiwasang maiyak nila Stacy, Joanna at Mika sa mismong performance. Talagang pinush pa rin nila hanggat makakaya. Pero si Joanna ay hindi na namataan sa stage sa kanilang mga huling kanta. Dito rin ipinakita ang bagong teaser ng kanilang documentary kung saan sa kauna-unahang pagkakataon dito nakitang nagpapanik attack si BINI Aya sa backstage bago magsimula ang kanilang concert. Talagang dito natin makikita ang tunay na nangyayari sa likod ng camera. Na-surprise kay surprise! At bago pa man sila lumipad sa LA para sa kanilang first appearance sa naturang event ay may bago na namang achievement ang nakuha ng BINI dahil umabot na sa 100 million ang kanilang Spotify at YouTube, ang Pantropiko at Salamin noong July 23. Na di naman makapaniwala ang grupo sa naabot ng kanilang kanta. Feeling ko mga multo talaga yung iba doon, naniniwala na talaga. At ang isang di inaasahang pangyayari, ang maiwan ang kanilang leader na si BINI Joanna sa Pinas dahil sa health issue. Ang BINI ay hinati sa dalawang grupo para sa kanilang pagpunta sa Los Angeles, California dahil sa naranasang masamang panahon, kaya kinailangan nilang mag-book ulit. At nahuli nga ang tatlo na sina Mika, Sheena at Joanna. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nakita na lamang si Joanna na nakaupo sa wheelchair habang inaalagaan nila Mika at Sheena. At napagdesisyonan na kailangan ngang dumiretso sa ospital upang matingnan. Kaya sa kanilang pagtatanghal sa prestihiyosong event, ay hindi ito nakasama para mag-perform. Naka-FOMO ka ba? Nashock naman ang host ng KCON habang ini-introduce pa nito ang BINI dahil sa lakas ng hiyawan. At BINI Gwen, marami rin ang nagsigawan at nahatak nang kumanta na siya sa kanyang solo part. Talaga nga naman. At syempre, nasorpresa ang lahat ng inilabas na ng Enhypen sa kanilang mismong TikTok account ang collaboration nila with BINI na umani agad ng million views. At ang grupong Cat's Eye na sinayaw ang cherry on top. At sa kanilang pangalawang araw sa KCON LA para sa kanilang panel session, agad may nakapansin sa kanilang mga producer ng mga sikat na K-pop idols, katulad na lamang ng BTS at T-Men. Akalain mo yun? Talagang malayo na pero malayo pa. My question is, I'm here with a couple producers. They produced for BTS and Taemin, and if they wanted to work with you, how would that work? Actually, our director is just over there. Direct Lauren. Direct Lauren. Miss Naomi. Big opportunity. Everyone. Direct. Direct. It would be an honor for the girls to be working with their incredible music producers. I guess we just need to talk about it. Kahit inulan man ng batikos at kritisismo ang buwan ng Hulyo, pero mas di napigilan ang nakatakda ng mangyari para sa BINI. Parang roller coaster ride man ang buwang ito pero mas nananatiling matatag at matagumpay ang BINI.
At yan na ang lahat para sa ating July update. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli!